Ito po naman ay kaugnay ng pag-atras, pagbaligtad o kung ano-ano pang tawag ni Orly Gutesa sa kanyang naunang mga sinumpaan. Ang sabi ng ombudsman, expected na yan eh. Ha? Ganon. Expected na, pero meron pa kaming ibang testigo. Report mula kay TJ Mendoza. TJ! Jen and Nelson, tinawag ni Classic Pressure ng Office of the Ombudsman ang recantation o yung pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Pahayag yan ng Ombudsman kasunod ng mga ulat na nagrecant na rin sa kanyang pahayag ang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Elisaudi Saldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa ang isa sa mga unang testigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez at sinabing nag-deliver umano ito ng tinawag niyang mali-maletang pera o yung mali-maletang basura na para sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang naging testimonya ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noon, ang naging una at huling paglabas nito sa publiko. Ani Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o iilan lang ang witnesses ng investigasyon ng maanomaliang flood control projects. May inihahanda pa raw sila o may inihanda na raw sila na 28 pa na testigo na handa raw magbigay ng direkta at material na kaalaman tungkol dun sa mga naging transaksyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ng Ombudsman, mga tao uniformado raw at aktibo sa serbisyo ang 28. Sa ngayon ay kinumpirma rin ng kampo naman ni dating Speaker Martin Romualdez na nakapaghain na sila ng supplemental affidavit dito sa Office of the Ombudsman. Yan muna ang latest mula rito sa tanggapan ng Ombudsman. Balik sa inyo. Pero TJ, kung may testigo ang Ombudsman ng mga bago, kasi doon sa bagong press con dyan, sinabi mga uniformed na eh. Active ba? Active. Active uniform personnel? Active yung mga testigo, ha? Ganon. Laban kay Speaker. Tama, di ba, TJ? Tama, no? Jen and Nelson, yun yung binigay nila sa ating bayag na meron pang 28 na mga active personnel, uniformed personnel, ang handa raw magbigay ng testigo at mag-corroborate sa mga ebidensya laban nga kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Ang problema dyan, ang sabi naman ng abogado ni Speaker, meron din silang testigo, mga 20 rin yata eh. Ha? Na mga, 20 testigo naman. mga driver naman dati ni Saltico. So parang lumalabas ni Jay, no? Parang paramihan na testigo ito. Tama, no? Yung naging press conference na kanina, meron din silang binanggit yung kampo ni dating Speaker Romualdez na meron silang inihahanda na marami rin yung bilang ng mga testigo nila. Ganon din yung Ombudsman na meron ding inihahanda naman. So ngayon ay magiging labanan na lang ito ng credibility at kung sino ba talaga yung ilalabas nilang mga testigo para nga mabuo na yung pinakahihintay nga ng mga kababayan natin na inihahandang kaso laban dun sa itinuturo na mastermind nga nitong maanomaliang flood control projects. Kaya magiging problema dyan, kailan ipapile yung kaso, di ba? Hindi, pero maganda yan na talagang dumami ang testigo para lumabas na lahat ng totoo. Di ba? Hindi, baka kung dumami, baka lalong gumulo. Di Ay, kaya? tsaka ba't tatagal? Baka tumagal. Baka siguro dapat kasuhan na natin. Oo. Kailan daw ba kakasuhan, TJ? Hinog na daw eh. Sa ngayon, Jen and Nelson, wala pang specific na timeline. Pero ito yun, bibigyan natin kayo ng gist, kapag pinayagan yung motion for extension nitong kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mayroon pa tayo 1 month. Dahil pagkatanggap nila noon ay magre-reply ang prosecution, saka meron na siyang itapatan na for resolution. Pero kung hindi na papayagan ng Ombudsman na mag-extend yung kampo nitong si dating Speaker Romualdez, ay mas mapapabilis yung pagsasagawa nga ng resolusyon. Sige, salamat na marami. TJ Mendoza mula po sa Ombudsman.